Itong makikita mo ngayon ay ang malatimplo na sports arena na ating matatagpuan dito sa lungsod ng Sorsogon City. Iyon no. Bali ang vlogger na to sa Facebook ay si Rin the Adventurer, no. Pwede siyang puntahan, panoorin dahil napakaganda ng kanyang mga kuhang video, kanyang mga drone shots. Ngayon at bakit anong meron ba dito sa video na to ngayon na aking gagawin sa ating content? Siyempre pag-usapan lang din naman natin yung tungkol sa kung sino nga ba ang gumawa nitong sports arena ng Sorsogon City, no? Kung si BBM ba, since si BBM yung nag-inaugurate, no, ribbon cutting, si Digong ba, si Pinoy ba, or project pa ba to ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So kasi dito nasabi kasi ni vlogger Rin the Adventurer na sa kanyang comment, no, kung sino nga ba ang may gawa nito. Yan o, kaninong project kaya ito? Ang ganda. So yan ang kanyang sabi. So ngayon meron siyang replies na 446. So syempre yung kanya kasing katanungan dito, yung komento medyo medyo napaka-controversial. Okay? So good luck. Syempre hindi naman talaga din lahat ay pro Duterte, hindi naman lahat ay pro BBM and pro Ninoy Aquino, no? So basahin natin yung mga replies ko dito nang malaman ho natin yung pulso ng bayan. So ngayon ang sabi is the project ng mga taxpayers Pilipino. Tigilan na natin ang pagkikredit sa politiko. May sahod naman yan sila para magtrabaho. Hindi lang sahod na nakukuha nila, may kickback pa, SOP na nagpapahirap sa ating bayan. Ilan lang siguro hindi mangungurakot sa pira ng bayan. Sabi naman ni Mincio Santiago, buti pa yan, walang tatak ng pangalan ng nakaupo. Pag dito sa lalawigan namin, grabe lahat, pati mga street lights, poste ng school, may logo at abbreviation ng name. Sabi naman ni Jolito, tama, alam naman ng tao yan kung sino nagpagawa o nag-implement ng project at tinanggal pa nga ang pangalan eh. But no problem, di kasi big deal sa kanya kung walang name niya. Actually, nakokornihan pa nga siya. Ayan. So yung sinasabi ni Jolito is si Duterte ho yan. Panigurado, no? So real talk tayo dito. Talagang punta kayo ng Davao City, wala kayong makikitang mga tulay, wala kayong makikitang mga gym, mga pang mga public government facilities dito sa Davao City na nakapangalan sa Duterte, no? Except sa kanilang yung kalye. So I think yan parang prerogative na kasi ng mga tao yan, no, na bigyan kayo ng pangalan. Kumbaga ayaw niya kasi tumanggap ng mga rebulto, statue, di ba? Ayaw niya tumanggap ng mga lapida na ipangalan sa kanya. So syempre, ang ginawa ng mga taga Davao, sobrang kasi mahal na mahal nga nila itong si Duterte, si Tatay Digong, ginawan talaga siya ng kalye, no? So makikita ho yung kalye Duterte sa may somewhere in St. John, Bukana, sa Poblacion District lang din ng Davao City. And of course, meron din siyang People's Park dito sa Davao City na supposedly ang pangalan dyan is Duterte Park, pero ang ginawa niya, sabi nga niya, ba't nyo na may papangalan sa akin dyan? Tama yan, itong sabi ni Jolito, na talagang nakukurnihan si Digong na ipangalan sa kanya kasi una hindi naman talaga niya pera yun, di ba? So bakit naman ipapangalan sa akin? Pera ng bayan yan, kaya ipangalan sa bayan, taong bayan. So nakalagay People's Park, di ba? So for example, yung mga relief goods, yung mga trucks, dump trucks, lahat ng mga dito. Kunyari pupunta sa ibang calamities, no? May mga kapitbayan ho tayo na mayroong kalamidad. For example, bagyo sa Tacloban, di ba? Yolanda, ang ilalagay ni Digong ay hindi Duterte, from Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pwede ilalagay from Mayor's Office, from Peoples of Davao, ganon, from City Government of Davao. Ganon, no? So yun yung nilalagay ho talaga lagi ng mga pangalan sa pakete. So ngayon, itong mga nagko-comment dito, ito na yung tinutukoy niya. Sino ba dito sa Pilipinas ay hindi mahilig maglagay ng pangalan? Parang si Jerry Triñas sa Iloilo City. Shout out mga taga Iloilo City. Wala rin ako nakita mga so far wala. So kung meron man, so hindi ko nakita. Kung meron man mga project, mga facilities, mga tulay, mga roads, mga gym or mga sports complex sa Iloilo City na nakapangalan kay Jerry Triñas, kung meron man, if there's any or may existing na mga ganong mga kaipalan ni Jerry Triñas, ni Mayor, hindi ko naman nakita. So let me know in the comment box ng mga taga Iloilo City kayo makapagsabi niyan. Pero itong si Mayor Jerry Triñas, meron siyang parang controversy nitong nakaraang taon. So meron siyang issue itong si Mayor Jerry Triñas ng Iloilo City tungkol daw sa kanyang 1 million pesos spending sa Facebook page
kumbaga parang personal page yata niya, no? Or sa mayor's office ba yun, or city government of Iloilo City. Basta ginamit niya yung ano, parang masyado nang malaki yung 1 million pesos para sa pampabost ng kanyang ano, Facebook page. Well, sa akin, I don't know kung ano, kasi iba-iba naman talaga tayo ng ano, no, perspective, iba-iba tayo ng take sa mga bagay-bagay. So kung sa iba issue na yun, para sa akin parang okay lang din naman kasi as long as hindi naman talaga siya overpriced, or ibig ko sabihin kung 1 million pesos talagang ginamit, mayroong resibo naman talaga na ginamit niya talaga para pang boosting. Sa mga hindi nakakaalam about boosting, ano yun ha, yung magbabayad ka ng certain amount kaya Meta para i-promote, no, or i-sponsored, i-boost yung ano, yung iyong pinost na pwedeng video or pwedeng post na ano, picture, ganun, caption. So pag i-boost mo yon, babayad ka kay Meta. So meron niyang meron niya parang bracket, depende sa gusto mong reach. So syempre, siguro ang reach noon ay buong mundo, no? Kasi ang Iloilo City, hindi naman siya local lang talaga yung kanyang quality. So it's international, pang international, no, world class yun. World class ang Iloilo City. So hindi siya yung parang pang local lang talaga yung kanyang hitsura. Talagang masyadong nila yung pagpapaganda sa syudad, turismo, hindi lang sa mga tanawin, maging sa orientation sa mga taga Iloilo mismo, ng mga tao, ng mga local, mga frontliners, mga drivers, mga servers, no, sa mga hospitality industry, no. So yung mga taga hotel, no, mga staff, talagang mapapansin mo talaga na well-oriented ho sila kung how to handle visitors and guests, diba? So ganun yun, no. So ang 1 million pesos para sa akin, hindi naman siguro siya ganun ka-issue as long as ito ay talagang merong resibo na ginamit niya talaga pang boosting, diba? Kasi ang purpose naman, sino ba makikinabang in the first place? Syempre yung mga taga Iloilo City na mga driver, mga vendors, mga maliliit na mga negosyante, lahat, mga hotel, for example, ito na lang hotel, di ba? So the moment na walang hindi niya i-boss, so syempre aasa lang siya sa mga recommendation, di ba? So hindi siya enough. So sa panahon ngayon, labanan talaga yung publishing, no, posting talaga sa Facebook, TikTok, tapos syempre ipapaboss mo yun para mas maraming engagement, para mas mataas, mas malawak ang kanyang reach and engagement. So kailangan magbayad. So certain amount of 1 million pesos, okay lang sa akin yun as long as mayroong may pakitang resibo, no, na ginamit niya. So, yun nga daw ang issue doon, kumbaga hindi nga siya naglalagay doon ng mga pangalan na Jerry Treñas sa mga lapida, sa mga projects na nagawa niya, pero binawi naman daw sa napakamahal na spending sa kanyang Facebook ads and yun, para sa boosting. Well, so yun lang. So maliban sa Davao City, Mayor Duterte, maliban kay Jerry Treñas na sinabi ko, as far as I concerned, wala nga nakitang pangalan niya, no, walang kaipalan itong si Jerry Treñas sa kanyang city. So, sino pa ba? Siyempre, may mga nanonood ng mga taga Bicol, no? Sino pa ba? Mga taga Bicol region. O, number 1 na yung si El Rey Villafuerte. Isa yan sa pinaka maraming pangalan na makikita mo, no? Sa mga daan, waiting shed, tulay, overpass, lahat na lang, no? Nakapangalan sa kanya, hindi naman pera ang ginamit, di ba? So, saan pa ba? Gawa kayo paki-comment nga dyan. Mga taga Socsargen, no? Taga Caraga region. Shout out, no? Mga taga Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao. Kumusta kayo dyan, no? So, kumusta yung inyong mga government facilities, no? Mga government, mga projects, no? May mga nakapangalan ba sa mga local government officials like governor? Sa inyong mga congressman, may nakapangalan ba? Kasi dito sa Davao, merong nakapangalan ditong IPAL, itong si PBA Party List Migs Nograles. Yun, di ba? Through the initiative of Nograles. So ngayon, tingnan natin kung tama ba yung yung aking assumption na si Rodrigo Duterte ang gumawa nitong sports arena na sinabi ni Julito. Kumbaga hindi man niya binanggit yung pangalan, pero alam ko na kung sino ito kanyang tinutukoy, no? So it's Duterte family. Never talaga niya sila nagpapaipal sa mga proyekto na ginagawa nila, no? Nagamit ang pera ng taong bayan. Let's go. Tingnan natin sa Wikipedia. Okay, Sorsogon Sports Arena. So nakasulat ko dito. Opened October 17, 2024. So bago lang, no? So ibig sabihin November, December, January. So 4 months pa lang, no? Nahalipas. So history, ang architect nito is si Mori and PE Associates. History. The Sorsogon Sports Coliseum was built on the former site of the Balogo Sports Complex, renamed Sorsogon Sports Complex. The sports venue was originally built for Sorsogon provinces hosting the Palarong Pambansa in 2022, which was later postponed to
2023. With seating capacity of 12,000, the sports venue is patterned after the Colosseum of Rome. Under President Duterte's administration was instrumental in allocating funds for the redevelopment, with which costs around 887 million pesos, and this was the part of his administration's efforts to boost sports facilities nationwide and promote regional development. The arena was inaugurated in October 17, 2024 under President Marcos Jr.'s administration. The inauguration was coincided with the province's 50th founding anniversary. Ayun, no? So, ang galing, no? So, si Digong talaga may gawa nito dahil nga sa kanyang advocacy and the efforts, no, na magkaroon ng regional or nationwide to promote regional development, 'di ba? So talagang yung time ni Digong, no, kulang talaga yung 6 months, 6 years kasi nga nasamahan pa ng pandemic. So kung nagtuloy-tuloy si Digong at least 20 years, no? Gaya kay Ferdinand Edren Marcos. Siguro ang daming magagawa ni Digong, no? Kasi tingnan mo to, meron siyang pinopromote, no, na regional development. Kita nyo naman, di ba? Ang daming mga facilities na naipatayo throughout the Philippines. Unlike nung mga previous administrations, hindi naman talaga gumagawa ng proyekto outside sa Manila. I mean sa Luzon, no? Sa NCR. Di ba? More on NCR lang talaga. Calabarzon, Region 4E yung kanyang nakafocus. So kumbaga para bagang mga taga Luzon, Mindanao and Visayas, parang hindi mga Pilipino, no, parang hindi kasama sa budget kasi talagang least priority ho talaga yung mga taga Mindanao and Visayas. So ngayon itong time ni Digong, ang daming mga mga naipahala talaga ng mga projects, no, sa kanyang build program. So isa na diyan, for example, ang airport. Ang ganda ng airport ng Jensan sa Bohol, yung mga ganun, di ba? Ang dami yung mga mga ginawang talaga. So the best itong si Art Tugade ng departamento ng Department of Transportation, and of course si Mark Villar na kahit pa-alyansa na siya ngayon ni BBM, hindi talaga siya maitatanggi na isa siya talaga sa pinaka brilliant secretary ni Digong dati, no. So siya naman ay pangulo or parang secretary of Department of DPWH. Okay? So, okay, yung katanungan natin nasagot na, no. So, gawa ito ni Digong. So, syempre, thank you. Salamat sa mga taxpayers money. Maraming salamat kay Juan de la Cruz. And of course, maraming thank you din kay Digong kasi hindi siya pulpol, hindi siya inutil. In short say, napaka-effective as a president, as a leader. Alam niya talaga kung anong dapat gawin. And syempre, mas priority niya talaga ang kanyang mga kababayan bago ang sarili. Yan lang, no? Ang galing. So, ano sa tingin nyo? Let me know in the comment box, no, kung agree ba kayo sa aking mga sinabi.